Welcome back sa ating Business and Transfer Tax class. Tayo ay nasa Chapter 5 and 6 na. Common VAT Rules on Sale of Goods, Properties, and Services, Part 2. For this episode, ang pag-uusapan natin ay yung monthly declaration at saka quarterly return ng VAT. Ako pa rin, si Romualdo Fernandez Credo, ang inyong teacher for this semester. Kung kayo ay handa na, kumuha ng papel o notebook at ballpen para sa inyong mga importanteng notes. Are you ready? So let's start. The value-added tax year must coincide with the income tax year. Of course, nung nag-register ang business sa BIR, isa sa mga gagawin niya is mamimili ng accounting period or taxable year. So, ang option niya is it's either calendar na mag-start ng January 1 at mag-end ng December 31 o kaya yung fiscal kung hindi applicable sa kanya yung calendar year, pwede siyang mag-fiscal year. I-communicate lang niya sa BIR, piliin lang niya ang fiscal year o fiscal na accounting period. So, ano naman yun? Mag-start any day of the year, tapos basta after 1 year, mag-end na siya. So, ito yung example naman nasa third column ng fiscal, no? Nag-end yung kanyang taxable year ng April 30. So, probably, nag-start na ng May 1. So, May 1 to April 30, natapos ang isang buong taon. So, yun yung calendar. So, ang rule kasi natin ay, pag monthly VAT declaration, it is within 20 days after the end of the month. So, pag katapos ng buwan na yon, bibilang ka ng 20 day. Tapos, dapat nakapag-file ka na doon. So, ang last day mo ay yung pang 20th day, last day deadline niya. Whereas, kapag quarterly naman ang ipa-file mo, ang rule is 25 days at the end of each quarter. So, parang mas madali kung unahin natin yung quarter muna kasi nakapakita na dyan kung ano yung mga quarter period. 'Di ba? So, sa calendar muna tayo. So, sa calendar na mag-i-end ang year ng December 31, ang kanyang first quarter ay mag-i-end kasi after every 3 months ang quarterly, 'di ba? So January, February, March. O natapos sa March yung first quarter. So nag-end na ng March, so bibilang ka ng 25 days. So April na 'yon. So April 25. So March 31, April, May hanggang so April 25 ang deadline ng payment at saka filing ng quarterly VAT return para sa first quarter. Ituloy natin hanggang second quarter lang. Kayo na ang bahala sa third at saka fourth quarter. So, sa second quarter, ang sabi dyan sa calendar year, nag-end ng June 30 yung kanyang second quarter. So, anong susunod na buwan? July. So, 25 days. So, July 25 ang deadline ng second quarter naman. So, bago tayo pumunta sa monthly, i-example din natin sa fiscal. So, sa first quarter daw, kapag ang fiscal, ang first quarter niya ay May, June, at saka July. Kasi nag-end yung kanyang year ng April 30. So, mag-start siya ng May. So, May, June, July. So, tatlo na yon. So, isang quarter na yon. So, yun yung kanyang first quarter. So, nag-end ng July 31. So, anong susunod na buwan sa July? August. So,
25th day ng 25 days after ng close ng July. So, August 25 ang kanyang filing and deadline ng filing and payment ng kanyang quarterly VAT return. So, ituloy din natin hanggang second quarter lang. Bahala na din kayo sa susunod. So, sa second quarter, nag-end siya ng October 31. So, anong susunod na buwan sa October? Kapag quarterly, 25 days. October, November. October, November. So, November 25. So, nung nag-close ang October, bilang ka lang 25 days after ng close ng October, then, yun na ang deadline mo sa quarterly. So, balikan natin yung monthly na iniwan natin kanina. So, ano naman yung monthly? Yung first 2 months ng quarter, yun yung monthly. So, for example, sa March 31 sa calendar, ano yung monthly niya? January, February. So, yung January nun, ano ang rule naman natin pala sa monthly? 20th day after the end of the month. So, natapos yung January, 20th day, so February 20. Yung second month niya, monthly pa rin. February. Pag nag-end yung February, bibilang ka ulit ng 20 days. So, that's March 20. So, dun yung ending ng deadline rather, ng payment ng monthly return. At remittance na din. Siyempre, kailangan mong i-remit yung VAT payable. Sa second quarter naman, June, nag-end yung second quarter. So, ano yung mga month nun? Monthly nun? April at saka May. So, pag nag-close na yung April, so May 20, magbabayad ka ng monthly return. And then, para sa April yon. Para sa May naman, pag nag-close na yung May, 20 days after, so June 20. So, ganun na din sa fiscal. So, for example, sa first quarter ng fiscal, July 31. So, merong May at saka June. So, sa May, ganun din. Pag nag-end na yung May, 20 days lang. Bibilang ka ng 20 days, so that's June 20. Tapos, para sa June naman, mag-close ang June. So, 20 days after, kaya July 31. And so on and so forth. Basta ang rule is, kapag monthly, yung first 2 months ng quarter, 20 days after ng close ng each month. Pero kapag quarterly na, 25 days. So, parang difference lang naman ng 5 days ang length ng deadline na inimpose sa quarterly at saka monthly. Yun lang naman ang difference nila. So, let's proceed dun sa computation ng VAT payable at the end of quarter. So, bakit walang month? Kasi yung sa monthly, independent data naman yon. So, parang sales times yung VAT rate is equals to output tax. Tapos, for the month. Tapos, i-deduct mo din yung input tax for the month. So, yung difference yun ang i-remit mo monthly. So, sa second month ng quarter, ganun pa rin. Yung output tax ng month na yon, tapos, i-deduct mo lang yung input tax nung applicable dun sa month naman na yon. So, ganun lang. So, kung ano yung difference ng input sa output tax ng month na yon, yun lang ang i-remit mo sa BIR. Again, pag monthly, 20th day after the close of each month. So, ang ipapakita lang natin ay yung sa quarterly kasi nga merong dagdag doon sa step na gagawin natin. So, as you can see, let's assume itong mga amount na to. So, ang output tax ay 90,000. So, paano kinumpute yung
output tax for the quarter. So, cumulative na ito. Unlike yung sa monthly na doon lang sa month na yon. So, yung sales times VAT rate lang doon sa month na yon, ganun lang. Pero dito, cumulative na yung sales ng first, second, at saka third month ng quarter. Ito total mo times yung VAT rate times 12. So, yan na yun, 90,000. And then, ganoon din yung input tax na cumulative na din. I-add mo yung mga purchases, sample ng first, second, at saka third month para i-present mo siya as quarterly sa quarterly return. So, kunwari, times 12%, 65. So, ang VAT for the quarter is 25,000. Pero since yung nasa taas na output at saka input taxes ay for the quarter, yung 25,000 ay for the quarter na yan na rin. Pero remember na nag-file ka ng monthly VAT. Nag-file ka ng monthly VAT nung first at saka second month ng quarter na independent. Hindi naman siya cumulative. So, ibawas mo yung binayaran mo o niremit mo na VAT noong first month at saka second month. So, kunwari, 18,000. So, dun sa quarterly VAT mo na 25,000, mayroon ka na lang i-remit for the quarter na 7,000. So, here's another example. No? Parang parehas din nito nung kanina. So, mayroong output tax na 80,000. Ang input tax ay 65. So, ang VAT payable for the quarter, syempre, difference lang nilang dalawa is 15. Ito lang ang pagkakaiba. Kung kanina, mas mataas yung quarterly VAT, yung difference ng output saka input tax, ngayon, mas mababa compared sa binayaran ng first at saka second month. So, kanina, okay lang yun. So, yung difference, kasi mas mataas yung quarterly VAT, meron ka pang babayaran o i-remit sa BIR na difference. Pero pag ganitong case naman, mas mataas na yung binayaran mo nung first at saka second month kumpara doon sa VAT for the quarter. So, yan yung tinatawag natin na negative na VAT payable at the end of the quarter. Of course, hindi mo yan i-remit sa BIR kasi sobra na nga ang babayaran sa BIR rather kasi sobra na nga yung binayaran mo sa VAT for the quarter. So, anong gagawin dyan? Ang tawag dyan ay excess value-added tax payment. So, pwede mo ang gagawin mo dyan ay i-claim mo as deduction dun sa next month at saka dun sa next quarter. So, for example, ito ay first quarter. So, sa first month ng first quarter, pwede mo nang i-deduct yung 5,000. I-deduct mo dun sa monthly tax mo. Tapos, i-deduct mo ulit sa quarterly kasi cumulative yung sa quarterly. So, okay lang na na-deduct siya sa first at saka i-deduct mo pa rin sa quarterly. So, yan lang yung difference nung dalawa. Yung una kaninang illustration natin, ulitin natin, positive. Kasi mas mataas yung quarterly VAT kumpara sa binayaran ng first at saka second month. So, what if sumobra yung binayaran? So, ito naman yung case natin ngayon. Sumobra yung binayaran ng first at saka second month. So, ang remedy, kasi sumobra yung VAT na binayaran niya, pwede niyang i-claim as deduction. Doon sa babayaran niyang VAT, so parang isasama mo siya sa deduction sa input tax. No? So, bago mo i-compute yung VAT payable mo, ibawas mo muna, bago mo i-declare yung VAT payable mo, ibawas mo muna yung 5,000 na excess VAT payment. And then, gagawin mo ulit sa quarter. Let's continue our discussion on monthly and quarterly VAT return. Mr. B is a VAT-registered person. He is a trader. So, importante ka ng VAT-registered ka para pwede kang magbayad ng VAT, mag-avail ng input tax. So, make sure na VAT-registered ka.
he purchases his merchandise from VAT supplier. So, ganun din. So, dapat kapag ikaw ay VAT taxpayer, makipag-transact ka sa mga VAT suppliers lang din para magkaroon ka ng input tax. Otherwise, pag binibili mo yung materials and supplies mo sa non-VAT, hindi ka pwedeng mag-claim ng input tax. So, wala kang ibabawas doon sa iyong output tax. In the months of July, August, September 2019, he had the following monthly data. VAT not included. So, VAT not included, kapag ganyan ang amounts na present sa problem, simply, para makuha yung input at saka output tax, simply multiply yung figures ng 12%. Pero kapag VAT included o kaya total invoice price, gamitin mo yung factor. Yung 12 over 112. Multiply mo yun para ma-separate yung VAT. So, for July, meron siyang 400 na sales at purchases na 210. So, pwede mo lang i-compute yung output tax. 400 times 12. Ang output tax niya ay 48. Ang input tax naman niya, yung purchases niya sa VAT registered suppliers, 210 times 12% is 25,200. So, pwede mo nang i-record yung VAT payable, yung liability mo sa BIR kasi i-remit mo yan later. So, debit, output tax, 48,000, and credit input tax, 25,200 lang yung input tax mo. Therefore, meron kang VAT payable na 22,800. So, sa August, meron kang sales na 300,000, saka purchases na 130,000. So, ang output tax niyan ay 300 times 12 is 36 at ang input tax niya 130 times 12% is 15,600 and mayroon siyang VAT payable na 20,400. So, this is the journal entry to recognize yung VAT payable for the second month. For the month of August, second month. So, kanina, kinumpute na natin kanina. So, debit output tax, 36,000. Input tax, 15,600. And yung VAT payable, 20,400. For September, so ganun din, kailangan nating i-record yung liability para sa VAT para mabayaran, para ma-set up yung liability. So, ganun pa rin yung sales ng September, which is 500,000 times 12% equals 60. So, debit output tax yon. Then, yung purchases niya, 260 times 12% is equal to 31,200. And then, yung difference, 60,000 minus 31,200 equals VAT payable na 28,800. So, kailangan mo pa rin i-record yung VAT payable. However, sa return ng sa VAT ng quarterly VAT return rather sa quarterly VAT return dapat yung pang third month ay ipipresent mo na siya as quarter. So, ibig sabi ko nga kanina, cumulative na siya. So, for example, ganito. Yung sa output tax ng July, so monthly lang yan, so 48. So, yung na-compute na natin yan kanina sa previous slide. And then, ang applicable input VAT, na-explain na rin natin kanina yan. So, ang VAT payable niya is 22,800. Ganun din sa July. Minultiply lang natin yung ng 12% yung kanyang revenue, yung kanyang sales ng July at saka yung kanyang purchases 12%. So ang VAT payable na na-set up for August pala is 2,400. Ayan. So galing lang yan sa data na kanina discuss natin. Ang mababago lang is yung sa September. So hindi mo na siya ilalagay na September kundi quarter na siya. So, yung pang third month, quarter na siya.
And yung amounts dyan is cumulative na. So, paanong cumulative? For example, yung 144, okay na yung sa 48 saka 36 na-explain na natin kanina, pwede nyo namang balikan kapag gusto nyong ulitin. So, paano na-compute yung 144? Yung revenues lang nung July na 400, tapos nung August 300, tapos yung revenue or sales noong September na 500, total mo lang yung tatlong yun, tapos times 12%. So, ang output tax for the quarter, kasi cumulative na siya, it is 144. Ganon din ang gagawin mo sa input tax. Ito total mo lang din yung purchases nung July na 210, nung August na 130, at saka yung purchases ng September na 260 nandun sa previous slide. So, ang total mo lang yung tatlo, tapos multiply mo ng 12 equals 72. So, ngayon, yan ang tawag natin dito sa 144 at saka 72 ay yung cumulative output at saka input tax. Pag sinabing cumulative, nakasama na yung tatlong buwan. Kaya in-add natin lahat ng sales nung July, August, saka September kasi cumulative. Ganon din sa July to September na purchases para makuha yung input tax na 72. So, subtract lang natin yon. 144 minus 72 is equal to 72. So, yan ang VAT for the quarter. However, mayroon ka nang ni-remit or binayaran nung July at saka August na 22,800 saka 2,400. So, kailangan mong ibawas dyan sa 72 yung binayaran mo nung previous month. Kaya, ang VAT due na lang ay 28,800. The output tax and input taxes of a taxpayer showed the following balances at the end of September. So, ang output tax daw is 200 and ang input tax is 240. So, as you can see, di ba normally dapat mas mataas yung output tax para meron kang VAT payable sa BIR. Meron kang i-remit sa BIR. Pero what if mas mataas na yung input tax? Mas marami kang binayarang input tax sa mga purchases mo, sa inabil mong services and equipment, etc., etc. Anong mangyayari? So, you have to debit output tax daw, 200,000, and then credit input taxes. So, as you can see, na zero out kasi nga equal na siya sa 200,000. So, na zero out yung output tax. However, yung input tax hindi pa kasi nga yung input tax is 240. So, mayroon pang excess na input taxes. So, para ma-zero out yung input tax na may balance pang 40, you have to debit deferred input tax, credit input taxes na 40,000. And then, anong mangyayari doon sa deferred input tax na 40,000? So, pwede mo siyang gamitin doon sa next month at doon sa quarterly declaration na susunod. So, pwede mo siyang excess. Yan yung excess input tax. Kaya pwede mong sa after ng quarter, yung first month doon, pwede mo siyang ibawas and then ibabawas mo ulit sa quarter. So, ito yung more comprehensive illustration ng monthly at saka quarterly VAT return. So, for example, doon sa first quarter, January, February, March. So, i-compute mo yung VAT ng monthly sa January at saka February. So, ulitin natin, ang deadline ng monthly VAT sa January at saka February ay ang 20th day after ng close ng month na yon. So, yung January 1 is syempre, yung January is
i-end ng January 31. So, 20 days after. Yung February naman ay mag-end ng February 28 or 29. So, 20 days after, magpa-file ka. Pero sa quarterly, sa March na, tatawagin mo na yung for the quarter, 25 days na. Review lang tayo. Na-discuss na natin yung kanina. So, April na yon. So, 25th day of April. Yung deadline ng filing at payment. So, huwag niyong kakalimutan kasi merong fine pag hindi nasunod. So, ulitin natin yung first 2 months of a quarter ay monthly ang computation. So, independent sila. Walang pakialam yung isa sa isa't isa. So, basta kung magkano lang yung output tax noon, for example, sa January, ang output tax niya ay 100 and then ang kanyang input tax ay 30. So, 70 ang kanyang VAT payable for January. Ibabayaran niya ng February 20. Sa February naman, ang output tax niya ay 120, tapos ang kanyang input tax, for example, is 40. So, ang kanyang VAT payable is 80. And then, para sa quarter, so take note, 300, pero kasama na dapat dyan yung 100 at saka 120 na pang January at saka February kasi nga cumulative. So, let's assume na ang total na nun ay kasama na yung January sa February ay 300. Tapos tapos yung input tax naman ganun din, dapat nakasama na yung 30 at saka 40 ng first saka second month. So, ang input tax niya is 160 and then syempre, babayaran mo ay ibabawas mo yung nabayaran noong January at saka February. So, that's 70 at saka 80. So, 150. So, ang total na ng deduction ay 160 saka 150, 310. So, meron ng excess VAT. So, ito, ano ang treatment doon sa excess VAT? So, walang problema pag positive yan, i-remit mo lang sa BIR. Walang effect na sa mga susunod na quarter. Pero pag once na nag-negative yan, excess input tax, anong gagawin mo? Yung excess, i-deduct mo dun sa first month ng next quarter. So, ayan, tignan mo yung 10,000 nakadeduct siya sa April. So, kineri over siya. And then, again, i-deduct siya ulit sa quarter. Andun na naman, tignan mo yung quarterly, andun na naman yung 10,000. So, yun na lang ang i-discuss natin. Kasi yung other parts naman yan, parang sa first quarter na din lang, no? So, kukunin mo yung, for example, yung 130 at saka 50, kinuha lang yung output tax, yung sales times 12%, tapos yung purchases times 12%, ganun din, para makuha yung 50,000. So, yan yung illustration ng excess input tax. Just in case na magkaroon. So, ulitin natin. Ang first effect niya yung letter A, i-deduct muna siya doon sa first quarter ng next month. And then, second effect niya, affected pa rin yung sa quarter. I-deduct pa rin siya. Kahit na-deduct na doon sa first month. Okay, so it's application time para sa chapter 5. So, I guess, paki-screenshot ito and then paki-upload sa link yung inyong mga sagot. Now, let's move to chapter 6. Common VAT rules pa rin on sale of goods, properties, and services. Pero ang topic natin is input tax on capital goods and input tax allocation. So, let's continue. Input tax on capital goods. What are capital goods? Capital goods with estimated useful life of more than 1 year, which are subject to depreciation in the production and sale of taxable goods or services. So, ito yung mga in-acquire na gagamitin sa production or sa
perform ng services or pag-create ng goods or product. So usually ito yung depreciable assets na mayroong useful life of more than 1 year, kaya subject to depreciation. Ito yung rules sa input tax on capital goods. If the aggregate cost of the capital goods purchased or imported in a calendar month does not exceed 1 million pesos, the input tax of each assets will be allowed in the month of purchase. Ganun naman talaga yung usual na ginagawa natin. So, pag may binili, may pinurchase na inventory, may pinurchase na materials, supplies, services na subject to VAT at gagamitin sa operation ng business na vatable. So, dinideduct naman talaga natin yung applicable input tax in the month kung kailan siya na-incur. So, yan, walang problema dyan sa number 1. However, ito yung number 2, yung option, yung number 2 ang bago. If the aggregate cost of the capital goods purchased or imported in a calendar month exceeds 1 million pesos, the input tax on each asset shall be amortized monthly over the life in months but not to exceed 60 months. So, yung input tax ng binili mong assets, kapag ang cost niya ay more than 1 million, so, alternatively, pwede mo na siyang i-amortize. Ano ibig sabihin ng amortize? I-allocate over its useful life. Pero, kailangan yung kanyang useful life hindi mag-exceed ng 60 months or 5 years. So, what do you mean by that? Paano kapag ang useful life ng assets na binili is 10 years? So, hindi na 5 years yun. Kasi yung 5 times 12 is 60. So, hanggang 5 years lang yan. So, ang gagamitin mo is yung 60 months or 5 years. Pero what if 3 years ang useful life ng asset na binili? 3 years. Ganon. So, yung 5 years ay limit lang. Yung 5 years or 60 months rather, kasi mas ginagamit yung 60 months sa textbook. Pero, of course, yung 60 months naman na yun divided by 12 is 5. Kaya 5 years din lang. So, let's have an example. The acquisition cost but not included was 500,000 and its useful life is 10 years. How much was the input tax for June 2019? So, since hindi naman nag-exceed yung kanyang cost ng 1 million, so usual lang, di ba? So, dun sa month of purchase, which is June, dun mo i-report yung kanyang input tax. And magkano yung kanyang input tax? Siyempre, 500,000 times 12, so i-deduct mo yung amount na yun sa output tax for June. So, magkano ba yun? 60,000. So, 500,000 times 12% is 60,000. Next, the acquisition cost, VAT not included, was 3 million. And the useful life is 10 years. How much is the input tax for June 2019? So, ito na. Nag-exceed na ng 1 million. So, pwede nang i-allocate yung kanyang input tax. So, magkano ba yung input tax nun? Siyempre, 3 million times 12, 360,000. So, ang tanong, i-deduct ba ng buo yung 360,000? So, qualified siya ng allocation. So, i-allocate mo yan over its useful life pero hindi dapat mag-exceed ng 60 months. So, syempre, yung 10 years, 10 times 12 is 120 months. So, sobra-sobra na. So, hanggang 60 months lang. So, i-divide mo yan ng 60. So, ang monthly VAT niya ay 360 divided by 60 months equals
6,000. So, ang ang input tax ng capital goods na pinurchase for the month of June ay 6,000. 6,000 hanggang sa matapos yung, i-deduct mo yung as input tax starting June hanggang sa matapos yung 5 years or 60 months. Another example, the acquisition cost VAT not included was 3,600,000 with a useful life of 3 years. How much was the value added, the available input tax for June? So, magkano daw yung, parang monthly, kasi June lang. Diba? So, magkano yung monthly na input tax na i-deduct? Ang sabi nga natin, yung input tax niya will be allocated using its useful life not to exceed 60 months. So, yung kanina is 120 months, kaya sobra na sa 60 months, kaya ang ginamit natin ay 60 months. Magkano yung input VAT nito? 3,600,000 times 12, 432,000. So, i-divide ba natin ng 60 din? Hindi 60 ang gagamitin natin this time kasi ang useful life niya is only 3 years. So, 3 years times 12, that's only 36 months. So, pwede mong gamitin yung kanyang useful life kasi hindi naman nag-exceed ng 60 months. So, instead na 60, ang gagamitin natin ay 36, yung kanyang useful life. So, 3 times 12 months, di ba? 3 years kasi ang life niya times 12 months in a year, so 36. So, yun ang kanya, yun yung gagamitin nating period ng allocation period. So, 400, magkano na yung kanina? 3,600,000 times 12% is 432. Tapos, 432 divided by 36 is 12,000. So, 12,000 monthly starting June 2019 hanggang sa matapos yung 36 years na magdideduct ka ng input tax for acquisition of capital goods. So, another example, Diang Ko made acquisitions of fixed assets on the dates and costs VAT not included mentioned below. So, mayroong series of acquisition. No? So, pwede naman, kung series of acquisition ng similar assets, pwede mo naman i-aggregate para ma-compare mo siya sa 1 million. So, since ang total nito ay more than 1 million na, so pwede mo na siyang i-allocate yung kanyang input tax naman. So, ang gagawin naman natin dito is i-record natin yung kanyang, and then, saka na lang natin i-determine kung magkano yung monthly input tax niya. So, i-record naman natin yung acquisition nung June 5, nung 2021, yung assets na ang kanyang useful life is 6 years. So, syempre, i-debit mo yung fixed assets, 300,000, yung biniling fixed assets. Tapos, magkano yung kanyang input tax? So, 300,000 times 12% is 36,000. So, ang kanyang cash or accounts payable na credit ay 336,000. Siyempre, kailangan bayaran pati yung VAT. Samang babayaran yung VAT. Hindi lang yung price ng assets. Babayaran mo din yung input tax. So, magkano ang monthly input tax nito? So, 36 divided by 60. Kasi, ang kanyang useful life ay 6 years. Hindi na pwede yon. Kailangan hanggang 60 months lang. So, 36 divided by 60 months. So, mayroong 600 input tax monthly. Okay na? Dito naman tayo sa June 15, kung saan ang kanyang useful life ay 2 years.
So, ano naman ang journal entry pag binili mo yung fixed assets na yan? So debit, fixed assets. So, paki-take down na lang. Fixed assets, 600,000. And then, debit input tax pa rin. Magkano ang input tax nito? 12% of 600,000. So, 72. So, ang babayaran niya lahat ay cash or accounts payable ang credit. Depende kung binayaran o hindi. 672,000. Ngayon, let's compute kung magkano ang monthly VAT, input VAT niya. So, since ang kanyang useful life ay 2 years lang, so gagamitin na yan natin kasi hindi naman niya na-exceed yung limit na 60 months or 5 years. So, 2 times 12 is 24. So, 24 ang divisor natin sa 72 niyang input tax. So, every month, meron siyang 3,000. Ulitin natin, 72 yung input tax. So, i-divide natin ng 24 months lang kasi nga, 2 taon lang ang useful life ng assets na to. Next, sa June 25 tayo. 4 years ang kanyang useful life, 480 ang amount. So, ulitin natin ulit. Ang debit ay fixed assets, 480. Another debit para sa input tax na babayaran mo pag binili mo yung asset. 12% times 480, 57,600. And then yung total cash ang credit mo kung binayaran or accounts payable pag hindi binayaran. 537,600. Ngayon, magkano ang monthly input VAT niya? 4 years din, hindi nag-exceed ng 5 years, so yan na lang ang kanyang ating gagamitin. 4 times 12 months is 48 months. So, 57,600 divided by 48 months is equal to 1,200. So, meron siyang 1,200 na VAT, input VAT rather. Hanggang sa maubos yung 48 months. Hanggang 48 months. Maglalast yun sa ng 48 months. Monthly thereafter hanggang sa maubos yung 48 months. So yung sa ulitin lang natin sa asset number 2 naman, yung sa June 15, 24 months lang siya, di ba? So for 2 years na magdideduct ka ng 3,000. Tapos yung sa una, which is 600 yung allocation niya, for 6 years. So, for 5 years yon. Ay, for 6 years. So, since 6 years, ang kanyang useful life, 5 years lang ang gagamitin natin. Rather, clarify lang natin, medyo malabo yung statement ko kanina. So, since 6 years, hindi pwedeng gamitin yung 6 years, kaya 5 years lang or 60 months. So, magdideduct siya ng 600 monthly for 60 months. Construction in progress or CIP of fixed assets. So, hindi lang naman ina-acquire yung mga fixed assets. So, sometimes kino-construct din sila. The cost of construction which is not yet completed, CIP or construction in progress is considered a purchase of services, the value of which will be determined based on the progress billing. Input taxes on such transaction will be recognized in the month that payment for materials and labor was made on the progress billing. So, mag-charge ka daw ng input tax doon sa month kung kailan siya binayaran. Kung kailan mo binayaran yung bill for materials and labor. So, kung magkano yung sinisingil sa'yo for materials and labor, kailangan mo din i-recognize yung kanyang applicable na input tax. So, let's illustrate yung construction in progress or construction of fixed assets. The taxpayer will purchase material as needed, and the VAT contractor will furnish labor for a contract price of 2 million, which there would be progress billing. So, magbibigay ng bill yung contractor sa taxpayer na nagpa-construct ng asset.
If in a month, the taxpayer purchased materials, so may binili siyang 500,000 na materials, but not included, and paid 400,000 but not included in the progress billing. So mayroong bill yung contractor. However, ang binayaran lang niya is 400,000. How much will be the input taxes? So magkano yung input tax? Siyempre, kukunin mo yung input tax ng materials na binili at saka yung binayaran sa billing kasi yun naman ang sa progress billing kasi yun naman ang rule natin, di ba? So 500,000 times 12, that's 60. Tapos 400,000 times 12%, percent pala yun, percent, 48. So 60 plus 48 is equal to 108,000. So yun yung kanyang total input tax para sa materials na pinurchase at para sa binil na 400,000 na services worth of services na binayaran ni taxpayer kay contractor. So, ulitin natin, ang answer is 108,000 computed by multiplying yung pinurchase na materials ng 12%. So, you will have 60,000 and then yung binayaran sa billing ni contractor na 400,000 times 12% equals 48,000. So, 108 is the answer. Mr. S entered into a contract with a building contractor. The contractor will furnish materials and labor. So, ang difference dito kanina, si taxpayer bumibili ng materials. Pero this time, si contractor na ang mag-provide ng materials, pati labor. And Mr. S will pay according to the progress billing of the contractor. The total contract price is 10 million. For the month of June 2019, Mr. S paid the contractor a progress billings of 2 million. How much is the value added tax? So magkano yung input tax doon? So ang input tax dyan is syempre 2 million times 12%. So yan yung total input taxes. So let us illustrate yung deferment of input tax on capital goods if purchase was more than 1 million in a month. So ito yung ating illustration. So let us assume na nung June 2, bumili siya ng 100,000 worth of materials and or supplies. So we will debit purchases 100,000. And of course, hindi lang yan ang babayaran mo kasi magbabayad ka pa ng VAT. Kaya, debit input tax. So, 100,000 times 12% is 12,000. And ang babayaran mong lahat ay, kung binayaran mo, credit to cash na 112,000. June 6, bumili ulit ng goods na subject to VAT. So, purchases, it is worth 50,000. So, purchases 50,000 and again magre-recognize ka ng input tax na 50,000 times 12 kaya 6,000 kaya ang total na babayaran mong cash ay 56. So kung hindi naman binayaran ng cash dan, don't worry, palitan mo lang yung cash ng accounts payable. So ganun lang yon. On June 12, bumili siya ng equipment, 1.5 million. So parang ito na yung illustration natin ng purchase of capital goods, yung June 12, no? Ang office equipment ay nag-exceed ng 1 million. Kaya, alam niyo na ang gagawin. So, 1.5 million. However, you have to recognize yung 12% na input tax. That's 1.5 million times 12%. So, ang total na dapat na bayaran ay 1,680,000. So, ano na ulit ang rule natin? Ano na ulit ang gagawin natin? So, kapag ang pinurchase ay pwedeng i-allocate siya, di ba? Over its useful life for 60 months. Dapat hindi mag-exceed ng 60 months. So, the moment na nag-exceed yung kanyang useful life ng 60 months, siyempre, 60 months lang kasi limit ang gagamitin. So, now, June 15, let's assume naman na nakabenta na tayo. So, credit sales muna.
Unahin natin yung credit sales, 40,000 worth yung nabenta natin. And of course, alam natin pag nakabenta, merong VAT. Kaya mag-recognize tayo ng output tax. So, 12% ng 40,000 is 4,800. So, ang total cash na marireceive mo sa customer mo is 44,800. So, ganun din. June 25, nakabenta na naman ng goods na worth 200,000. So, credit sales 200,000. And of course, may VAT yan, di ba? So, 12% times 200,000, output tax na 24. So, ang marireceive mong cash sa customer mo is, of course, yung total ng sales saka output tax, yung VAT on sale na 24,000. So, 224 ang debit to cash. Or kung hindi nagbayad, pwede namang accounts receivable. Or kung nag-partial payment, debit cash para sa down payment, tapos credit accounts receivable para sa balance. Pwede naman. Pwede namang ma-revise yung assumption depende sa case. Okay, so eto na, June 30, so adjustment na. So remember na nung June 12, bumili tayo ng office equipment na worth 1.5 million. So meron siyang input tax na times 12 na 180. So alam naman natin na i-prorate natin yung 180 ng over 60 months. So 180 divided by 60 equals 3,000. Kaya, ang isi-set up mo lang na deferred input tax, kasi hindi mo pa pwedeng ibawas, ay 177. That's 180 minus 3,000. So, debit deferred input tax, credit input tax, 177,000. Bakit 177,000? Kasi nga, yung 180, di ba monthly mo yung i-amortize yung kanyang input tax. So, syempre, tanggalin mo na yung pang June kasi tapos na yung June. Kaya nabawasan na ng isang buwan. Ang magkano yung isang buwan? 3,000 kasi 180 divided by 60 months. So, ang natanggal dyan is yung pang June lang. So, kapag i-recognize mo na yung at the end of the period, kailangan mo nang i-recognize yung VAT payable mo, difference ng input tax saka output tax lang. So, i-total mo lang yung output tax mo, 48 plus 20, 48 plus 24 yung kanina. Pakitignan yung previous entry natin, i-playback nyo kung gusto nyo. So, magkano? Yan, 24 plus 48 equals 28,800. So, debit output tax. Then, credit input tax natin. Magkano na yung input tax natin? 12 plus 6 plus 3. Magkano yan? 12 plus 6, 18 plus 3, 21. So, credit input tax, 21. And then yung difference, VAT payable na 7,000. Saan galing yung 3? Ayan o yung difference yung sin-explain natin dun sa previous kanina na 180. Tapos, ang deferred input tax na lang ay ano? 177. So, mayroon ng 3 na nag-expire na input tax. Idagdag na yun. Input tax allocation. Allocation will be on the basis of sales. So, ang pag-allocate ng input tax, ang paghati-hati ng input tax between doon sa VAT at saka non-VAT business mo will be based sa sales. Ganon din. Kailangan mo ring i-allocate yung input tax mo kahit na subject to VAT lahat yung business operation mo. Kaya lang magkaibang rate. Yung isang part, yung part ng business mo is regular VAT at yung isa ay zero rated. So, ganun din. Hindi pwedeng i-deduct mo lahat doon sa subject na 12% o kaya doon sa zero rated. Kailangan i-allocate. The same with number 3, yung sales sa public at saka sa government. Kailangan magkaroon din ng allocation. Ang allocation nga is based on sales.
So to illustrate yung allocation, let's assume the following. X company has business 1, which is subject to VAT, and business 2, which is not subject to VAT. So dalawa ang business niya, subject to VAT, saka non-VAT. Date for the month of March are as follows. So March 1, purchase goods from VAT supplier for VAT business, VAT not included. So walang problema dito kasi yung binili niya ay para sa VAT business lang niya. So walang allocation problem diyan. So i-deduct mo lang yung input tax diyan, okay lang. March 3, purchases of goods from non-VAT supplier for non-VAT business, VAT not included. So mas walang problema dito kasi nga ang binilhan niya ay non-VAT. So yung supplier niya is non-VAT. So wala talagang VAT na applicable diyan. It is good na ginamit niya sa non-VAT business niya. So sa non-VAT na, tapos non-VAT supplier, tapos ginamit naman sa non-VAT business. So walang talagang problema diyan. At maski gamitin niya sa VAT niya yan, hindi pa rin siya pwedeng mag-deduct ng input tax diyan sa March 3 kasi wala namang inimpose na VAT si supplier. Kasi nga si supplier ay non-VAT. So wala yan. So canceled na yung number 3. Wala tayong information na magagather. Wala tayong information na gagamitin diyan. March 15, purchase of supplies from VAT supplier. So ito, may bearing ito. Bakit? Kasi VAT supplier. Ibig sabihin, may binayaran siyang VAT for the use of VAT at saka non-VAT business. So dito napapasok yung topic natin na input tax allocation. So yung binili niyang supplies kasi ay ginamit niya from VAT supplier, so nagbayad siya ng input VAT dyan, input tax. Tapos ginamit pa niya sa VAT at saka non-VAT business. Of course, yung 20,000 times 12, hindi mo pwedeng i-deduct yung input tax na yun sa VAT business niya. Kasi ginamit niya para sa VAT at saka non-VAT. So, mali na gagawin yon. Dapat magkaroon ng allocation. So, dito papasok yung allocation. Hahatiin mo yung VAT ng 20,000, yung input VAT ng 20,000 sa kanyang VAT at saka non-VAT business. Yun yung tinatawag nating input tax allocation. Hahatiin natin yung input tax ng pinurchase niyang supplies na ginamit naman niya sa VAT at saka non-VAT business niya. And then, ito na yung data sa sales. Nung 16, nagkaroon siya ng sales sa kanyang VAT business, 700,000, VAT not included. Tapos nung 17, nagkaroon siya ng sales sa non-VAT business niya. Ang price is 300,000, so non-VAT. So ang tanong naman dito is magkano yung value added tax payable. So i-disregard na natin yung 17 din. Bakit? Kasi non-VAT naman. So ang tinatanong lang kasi is yung VAT. So una, para makuha mo yung VAT payable, compute mo muna yung output tax. So output tax is yung sales times VAT percentage. So 700 kasi VAT not included naman. So multiply mo lang ng 12%. So 700 times 12% equals 84. Okay? Tapos, yung purchases of goods niya from VAT supplier nung March 1 na 200,000, syempre, input tax yon. So, less input tax, yung 200,000 times 12%. So, magkano yon? 24. Tapos, yung allocation natin. So, yung may binili siyang 20,000 sa VAT supplier na ginamit niya sa VAT sa non-VAT business. So, ang input tax nun is 20,000 times 12%, 24. Pero, hindi mo idadagdag yung 24 na yan sa 24,000 ng buo. Kasi mayroong portion dyan ginamit sa non-VAT business. So, paano natin hahatiin yung 24? I-allocate natin based dun sa ratio ng kanilang sales. So, para makuha yung
So to illustrate yung allocation, let's assume the following. X company has business 1, which is subject to VAT, and business 2, which is not subject to VAT. So dalawa ang business niya, subject to VAT, saka non-VAT. Date for the month of March are as follows. So March 1, purchase goods from VAT supplier for VAT business, VAT not included. So walang problema dito kasi yung binili niya ay para sa VAT business lang niya. So walang allocation problem diyan. So i-deduct mo lang yung input tax diyan, okay lang. March 3, purchases of goods from non-VAT supplier for non-VAT business, VAT not included. So mas walang problema dito kasi nga ang binilhan niya ay non-VAT. So yung supplier niya is non-VAT. So wala talagang VAT na applicable diyan. It is good na ginamit niya sa non-VAT business niya. So sa non-VAT na, tapos non-VAT supplier, tapos ginamit naman sa non-VAT business. So walang talagang problema diyan. At maski gamitin niya sa VAT niya yan, hindi pa rin siya pwedeng mag-deduct ng input tax diyan sa March 3 kasi wala namang inimpose na VAT si supplier. Kasi nga, si supplier ay non-VAT. So, wala yan. So, canceled na yung number 3. Wala tayong information na magagather. Wala tayong information na gagamitin dyan. March 15, purchase of supplies from VAT supplier. So, ito, may bearing ito. Bakit? Kasi VAT supplier. Ibig sabihin, may binayaran siyang VAT for the use of VAT at saka non-VAT business. So, dito napapasok yung topic natin na input tax allocation. So, yung binili niyang supplies kasi ay ginamit niya from VAT supplier, so nagbayad siya ng input VAT dyan, input tax. Tapos ginamit pa niya sa VAT at saka non-VAT business. Of course, yung 20,000 times 12, hindi mo pwedeng i-deduct yung input tax na yun sa VAT business niya. Kasi ginamit niya para sa VAT at saka non-VAT. So, mali na gagawin yon. Dapat magkaroon ng allocation. So, dito papasok yung allocation. Hahatiin mo yung VAT ng 20,000, yung input VAT ng 20,000 sa kanyang VAT at saka non-VAT business. Yun yung tinatawag nating input tax allocation. Hahatiin natin yung input tax ng pinurchase niyang supplies na ginamit naman niya sa VAT at saka non-VAT business niya. And then, ito na yung data sa sales. Nung 16, nagkaroon siya ng sales sa kanyang VAT business, 700,000, VAT not included. Tapos nung 17, nagkaroon siya ng sales sa non-VAT business niya. Ang price is 300,000, so non-VAT. So ang tanong naman dito is magkano yung value added tax payable. So i-disregard na natin yung 17 din. Bakit? Kasi non-VAT naman. So ang tinatanong lang kasi is yung VAT. So una, para makuha mo yung VAT payable, compute mo muna yung output tax. So, output tax is yung sales times VAT percentage. So, 700 kasi VAT not included naman. So, multiply mo lang ng 12%. So, 700 times 12% equals 84. Okay? Tapos, yung purchases of goods niya from VAT supplier nung March 1 na 200,000, syempre, input tax yon. So, less input tax, yung 200,000 times 12%. So, magkano yon? 24. Tapos, yung allocation natin. So, yung may binili siyang 20,000 sa VAT supplier na ginamit niya sa VAT sa non-VAT business. So, ang input tax nun is 20,000 times 12%, 24. Pero, hindi mo idadagdag yung 24 na yan sa 24,000 ng buo. Kasi mayroong portion dyan ginamit sa non-VAT business. So, paano natin hahatiin yung 24? I-allocate natin based dun sa ratio ng kanilang sales. So, para makuha yung
So let's have another example. Z Company, a VAT taxpayer who had the following data on sales and purchases from VAT suppliers. VAT not included. So meaning we just have to multiply yung VAT rate dun sa amount para makuha ang input at saka output taxes. So we will not be using yung factor na 12 over 112 or 3 over 128 since yun ay applicable kapag total invoice price or VAT included. So yung data natin is not included kasi. So sales domestic 2 million, sales export sa other countries it is 8 million. My purchases from domestic 600. My purchases of goods for export sales 2.4 million. So yung sa domestic is 600 lang. Purchases of equipment for use of both domestic and export sales 900,000. So since yung topic natin is input tax allocation, so I guess ang i-allocate natin is itong 900,000, yung input tax ng pag-purchase ng equipment kasi ginamit siya for both export at saka domestic operation. So yan ang i-allocate natin. So ganun pa rin. To get yung value added tax payable, we have to determine yung output tax at saka input tax. So, this time, meron tayong dalawang type ng operation. So, kailangan i-segregate yung domestic at saka export sales. So, paghihiwalayin natin yung input at saka output tax ng domestic at saka export sales. So, parehas pa din naman yung process. Yun nga lang, ihihiwalay natin sila kasi magkaiba sila ng rates, correct? So, yung sales na domestic is, yung domestic sales is normal. So, gagamitan natin siya ng 12%. However, yung sa export ay tinatawag nating zero rated yung kanilang sale. So, therefore, gagamitan natin ng 0%. So, ito yung sinasabi ko, no? So, ito yung magiging format for yung computation ng VAT payable. So, we have two columns for domestic. Yung isa, and then yung isa naman is for export. So, let's compute yung output tax. Yung output tax on sales. As I mentioned kanina, yung regular, yung domestic sales is of course 12% ang mag-a-apply. And sabi ko din kanina na yung export is zero rated. So let's discuss yung kanilang output tax. Sa domestic, it is 240,000 kasi 2 million times 12%. However, yung export sales niya, 8 million times 0% is of course 0. So yun yung kanyang output tax, 0 sa export, 240 sa domestic. Now, let's move na sa ating, since wala nang ibang revenue, let's move sa ating deduction na sa input tax or yung input tax credit niya. So, mayroon siyang 600,000 na binili para sa domestic sales niya. So, kung kunin natin yung input tax noon, 600,000 times 12% is 72. Siyempre, since domestic lang yan, so sa domestic natin ilalagay. And then, may purchases siya para sa kanyang export. 2,400,000 times 12% kasi 12% ang binayaran mo dun sa supplier mo nung bumili ka ng 2.4 million na worth of goods. So, 12 times 12% yan equals 288,000. So, please take note, ang applicable lang yung zero na rate sa sales ng export-oriented company at saka yung mga considered as export. Diba? Di-discuss na natin yan sa introduction. Ayun, so 288. Now, katulad ng sinabi ko kanina, yung purchases ng equipment, kasi yung equipment ay ginamit for both domestic at export sales, kailangan nating i-compute yung kanyang
yung kanyang output tax, ay input tax rather, tapos i-allocate natin sa dalawa. So remember, ang rules natin sa allocation is it will be based on sales nila. So ando naman yung sales nila, 2 million sa domestic at saka 8 million sa export. So compute muna natin yung input tax nung biniling equipment, 900,000 times 12 equals 108. Ngayon, hahatiin natin yung 108 o i-allocate natin sa domestic sa export. So, kukunin lang natin yung ratio ng sales nila. So, 2 million plus 8 million is 10. So, ang denominator natin ay 10. So, para sa domestic, ang share niya dun sa 108 ay makukompute using yung ratio ng sales kanila. So, 2 million divided by 10 million times 108, 21,600. And yung share naman ng export activity niya ay 8 million divided by 10 million times 108 is 108,000 is 86,400. So, yan na. I-subtract mo na yung mga input tax sa output tax. So, 240 minus 72 minus 21,600 equals ang VAT payable for domestic sales o domestic operation niya is 146,400. While yung export sales, zero yung output tax niya, tapos 288 yung kanyang input tax at saka 86,400. So, ang total input tax niya ay 374,400. So, ang tawag natin dyan ay input tax refundable. So, pwede niyang ipa-refund yan sa BIR or creditable. Pwede niyang gamitin deduction sa other internal revenue taxes. So, pwede niyang ibawas. So, let's illustrate naman yung allocation of input tax sa Okay, so ito yung output tax niya. Siyempre, ang masasubject lang to 12% VAT is of course yung sale to public niya na 3 million. So, 3 million times 12% equal to 360,000. Less and input tax. So, mayroon siyang purchases na 2.4 million. However, ginamit yan sa yung purchases na ginamit yan sa both sale to public at saka sale sa government. So, kukunin lang natin yung share ng sales to public. So, gamitin na naman natin ulit yung ratio ng sales. Kasi yun ang sabi sa rule natin. Yung allocation will be based on sa sales. So, sale to public is 3 million divided by yung total sales na 5 million. Multiply mo dyan yung VAT ng total VAT ng purchases which is 200 for 2,400,000 rather. So, 12% of 2,400,000 is 288. However, hindi natin ibabawas lahat yan yun sa 360 kasi nga i-allocate natin using yung ratio ng 3 million sa 5 million. So, ang answer is 172,800 lang ang pwedeng i-deduct doon sa 360. Therefore, ang VAT payable ay 187,200. So, mayroon din tayong transitional input tax. So, part pa rin ito ng mga input taxes na pwedeng i-deduct sa output tax para makompute yung VAT payable. So, ano naman ang transitional input tax? It is an input tax that is actually an incentive for the taxpayer na hindi siya subject to VAT pero magiging subject to VAT siya for the first time due to letter A, gross sales exceeded 3 million. Kasi nag-exceed na yung kanyang gross sales ng 3 million. So, magiging VAT taxpayer na siya. Kaya gusto niya o hindi. And then, exempt taxpayer opted to be VAT. So, dati exempt siya, pero gusto niyang magbayad ng VAT. So, in other words, itong transitional input tax ay ini-impose dun sa mga
businesses na first time magiging subject to VAT. Kasi nga first time niyang na-reach yung 3 million na revenue cap. Tapos, o kaya, kahit hindi niya ma-reach yung 3 million, pero at exempted siya sa VAT, pero gusto niya. So, nag-register siya as VAT taxpayer doon sa tinatawag nating optional registration. Pwede naman. So, transitional input tax for previously VAT-exempt person who transition into VAT taxpayer, he will be allowed to transitional input taxes of his inventory on the date of. So, ito, allowed siya sa mga goods, materials, supplies. So, ang tanong, magkano yung transitional input tax? 2% daw ng kanyang inventory value. So, kukunin mo yung 2% ng kanyang inventory or yung actual VAT, kung may record siya ng actual VAT nung inventory nung binili niya, whichever is higher. So, 2% or yung actual inventory value, whichever is higher. So, however, it will not apply to services and capital goods and VAT-exempt goods. So, please take note dun sa mga item na hindi mag-a-apply ang transitional input tax to service, to capital goods, yung mga purchase na mga assets na subject to depreciation and mayroon siyang useful life na more than 1 year. And of course, pag-exempt yung goods, syempre, hindi siya pwedeng mag-avail ng transitional input tax. So, let's illustrate kung paano mag-determine ng amount under transitional input tax. So, syempre, ang transitional input tax will be presented dun pa rin sa input taxes, yung ibabawas sa output tax. Mr. Andy began his business as a trader but as a non-VAT taxpayer. So, ang start siya ng business non-VAT. So, hindi siya liable sa VAT dati. Exempt siya. In his first calendar year of operation, he was not subject to VAT. So, hindi nga siya na-subject to VAT kasi nga non-VAT siya. He became subject to VAT on January 1, 2019. So, sa kanyang next year na kanyang operation, naging subject to VAT. On December 31, 2018, he had an inventory valuation in the statement of financial position from purchases of, from VAT supplier, but included 5,600. So, yun yung kanyang inventory value. In January 19, his gross sales amounted to 120,000 and purchases of 40,000 from VAT suppliers. VAT not included. So, gagamitin ulit natin yung 12% times 12%. So, the VAT for January is, so, ayun, syempre, kukunin mo ulit yung output tax niya. So, ang kanyang sales is 120 daw according dun sa problem. 120 times 12% is 14,400. 14,400 ang kanyang output tax. Punta na tayo sa mga input taxes niya. May purchases niya na 40,000. So, 40,000 times 12%, that's 4,800. Ngayon, ang gagawin na lang natin, ang problema na lang natin is yung kanyang transitional input tax. So, ano na ulit ang transitional input tax? Yan. Applicable para sa mga first time na masasubject ng VAT. However, hindi siya applicable sa capital goods, sa sale of services, and sa mga exempt. So, ang rule is, magkano ang transitional input tax? It's either 2% ng inventory value, 2% ng inventory value or yung actual VAT whichever is higher. So, kukunin natin yung 2% ng inventory value. Magkano ba yung inventory niya? So, 5,000. So, 5,000 yung kanyang inventory value. 2% of that is 100. Pero yung actual VAT nun, ando sa problem, VAT not included, sabi niya, is 5,600. So, 5,600 times, so VAT included na yan. So, hindi na muna pwedeng i-multiply lang ng 12%.
gamitan mo na ng factor 12/112 para matanggal yung VAT. So, multiply mo ng 600. So, ang rule natin is whichever is higher. So, pipiliin natin yung 600. So, ang input tax natin is 48 plus 600. So, ang total niya is 5,400. So, yung input tax na 5,400 na total nung dalawa, ibawas mo sa 14,400 na output tax. So, ang iyong VAT payable is 9,000. Sige, gawan natin ng entry yung transactions, yung purchases ng 40,000. So, debit purchases. And then, debit input tax na 4,800. And credit cash na 44,800. So, debit yung input tax. And then, number 2, para sa transitional input tax, we have to increase yung input taxes kaya di-debit natin. Debit input tax, credit inventory. So, ang credit natin na inventory, 600. Tapos, sa sales naman, pag nagbenta siya, nakabenta siya ng 120,000. So, credit sales yon. And then, kunin mo yung 12%. So, 14,400 yun. So, ang total cash na ma-receive mo from yung sa sales is 105,600. Siyempre, total ng 120 at saka yung 12% of 120 na 400 ay 14,400. Next, para i-close yung output tax saka input tax para ma-set up yung VAT payable. Tapos, kasi kailangan mong i-set up yung VAT payable sa credit, sa liability, para pag nag-remit ka na sa BIR, siyempre i-debit mo yung VAT payable, credit, cash, pero wala na yung entry na yun. Pero yun actually ang susunod na, pag remittance na ng VAT. So, to close natin yung output tax, debit output tax, 14,400, and credit input tax, 5,600. So, may natira sa credit na VAT payable. So, ang next na entry dyan is, number 5 is VAT payable credit cash. Pag niremit mo na yung VAT payable sa BIR, babayaran mo sa bank. Pag-file sa bank. Okay, so it's application time. So, paki-solve itong problem 6-1 to 6-14. So, again, yung answers nyo will be uploaded dapat sa ating link. So, paki-upload na lang. So, this is Romualdo Fernandez Credo. Pakitignan, pakitapos yung video kasi nandoon yung other slide. Meron pa susunod na slides rather. Para, kasi hanggang 14 itong problem for application natin. So, it will serve as your quizzes. Ating subject na business and transfer tax. Siyempre, pag hindi kayo nakasubmit, automatic, you will be given a grade of 0 sa quizzes. So, this is Romualdo Fernandez Credo saying, God bless.